New Anthony Edwards 1 highest basketball shoes mabibili lamang sa halagang $3,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Steve Kerr ay nag-coach na sa Warriors sa nakalipas na dekada na nagdulot sa patuloy na tagumpay sa prangkisa sa unang pagkakataon sa loob ng 40 years. Ngunit kapag natapos na ang kapasidad ni Kerr bilang coach, ang Golden State ay kakailanganing humanap ng kapalit na maaaring magpatuloy sa pamana ng Warriors na nagdomina sa NBA sa matagal na panahon. Isa sa mga opsyon na iyon ay walang iba kundi ang forward ng Warriors at 4 na beses na kampiyon sa NBA na si Draymond Green na nagsabi sa Point Game Podcast na nagkaroon siya ng mga pag-uusap kay team owner Joe Lacob tungkol sa posibilidad na pamunuan ang team balang araw. Ikinararangal ko sa mga pag-uusap na nagkaroon kami ni Joe Lacob sa mga nakaraang taon at sinabi niya sa akin na, "Yo, kapag tapos ka na, nakikita ko na balang araw ikaw ang magko-coach ng team na ito. Kapag tapos na si Steve, gusto kong makita iyon," sabi ni Green. Buong mundo ang halaga nito para sa akin dahil ibig sabihin nito ang may-ari ng organisasyon na nilalaruan ko ay pinapanood akong maglaro ng basketball at sinasabi, itong tao na ito ay maaring mag-coach ng aking team balang araw. Muli, malaking negosyo ito. Hindi maliit ang asset na ito dahil magtitiwala ka sa isang tao. Hindi iyon maliit na bagay. Malaking bagay iyon. Bagaman pinahahalagahan ni Green ang tiwala ni Lacob sa kanyang kakayahan, ang 12-year veteran ay hindi interesado sa pagtahak sa karera sa coaching o front office. Sa ngayon, ang 34-year-old na si Green ay tiyak na may natitirang lakas pa sa kanyang karera bilang player at matapos hindi makapasok ang Warriors sa NBA playoffs sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 12 seasons, mas gutom pa sila kaysa dati na muling makabalik sa laban para sa kampyonato. Sa loob ng 12 seasons at kapag dumating na ang panahon para siya'y tuluyang magretiro, ang una niyang interes ay maaring bawiin ang lahat sa kanyang na-miss habang inuubos ang buhay niya sa larong basketball. Kapag ako'y magkakaroon na ng step back at titingnan ko ito, kung ito ba ay front office or coaching, kung ako'y magiging tapat sa iyo, wala akong interes sa alinman sa mga iyon sa ngayon, sabi niya. Ang dahilan kung bakit wala akong interes sa alinman sa mga iyon ay dahil nasa schedule pa ako sa basketball sa buong buhay ko at ang katotohanan ay gaano man ito ka-espesyal, marami kang namimiss. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Jason Tatum at ang Boston Celtics ay ipinakita na kaya nilang manalo sa iba't ibang paraan ngayong postseason. Bagamat karamihan sa kanilang mga panalo ay mga blowout, nakipaglaban ng Celtics sa Game 1 sa Eastern Conference Finals noong Miyerkules na nanalo sa score na 133-128 sa overtime laban sa Indiana Pacers. Gayunpaman, sa ngayon sa 2024 NBA Playoffs, hindi pa naipakita ng Celtics na kaya nilang manalo sa Game 2. Matapos manalo sa Game 1 sa kanilang unang dalawang serye, natalo ang Boston sa Game 2. Ang hindi magandang trend na ito ay isang bagay na nais iwasan ni Tatum. Matapos ang thrilling na panalo sa Game 1 kung saan natay ni 2024 All-Star Jaylen Brown ang laro sa huling 6 na segundo sa regulation, tinalakay ni Tatum kung paano nila at ng kanyang mga teammates maiiwasan na magiging kampante sa Game 2. Sa tingin ko, dapat pumasok tayo sa mindset na huwag mag-relax, sabi niya. Sa unang 2 rounds, nanalo kami sa aming unang Game 1 ng wide margin. Baka ang human nature ay ang naglalarong factor doon. Pero ngayong gabi, dahil close ang laro at nag-overtime, siguradong pakiramdam nila sila ang dapat nanalo. At kami naman ay naniniwalang kaya naming maglaro ng mas mahusay. Kaya excited akong makita kaming mag-respond at gawin ang mas mahusay na trabaho sa pagprotekta sa home court kaysa sa mga nagdaang pagkakataon. Bagamat umuwi ang Celtics ng 1-0 series lead mula sa TD Garden, ilang segundo lang sila para maranasan ang brutal collapse. Nanguna sila ng hanggang 13 points sa third quarter, ngunit mabilis na nawala ang kalamangan sa huling bahagi. Ang kailangan lang gawin ng Pacers ay ma-inbound ng maayos ang bola sa natitirang 10 seconds ng fourth quarter. Gayunpaman, na-force ni Brown ang turnover at naipasok ang isang malaking tres para itay ang score sa 117-117. Wild yun, sabi ni Tatum tungkol sa roller coaster na pagtatapos ng Game 1.
Ang core group na ito ay nasa maraming big-time games, big-time moments, kung saan nagkaroon kami ng lead ngunit may panalo pa rin o na-behind ng malaki at nakahanap ng paraan para manalo. Marami na akong naranasan na crazy endings sa TD Garden. Kaya, sa isang kakaibang paraan, parang nandyan na kami dati. At palagi kaming naniniwala. Dahil sa close call ng Boston, marami silang kailangang i-improve bago ang Game 2 sa Biyernes. Una sa lahat, kailangan nilang subukan at pabagalin ang mabilis na opensa ng Indiana. Ang Pacers ay may pangalawang pinakamahusay na offensive net rating noong regular season dahil mahusay silang mag-rotate ng bola at efficient sa shooting. Una sa lahat, kailangan nilang subukang malimit ang mabilis na opensa ng Indiana. Kung nais ng Boston na mag 2-0, kailangan nilang guluhin ang passing lanes ng Pacers at gawin ang kanilang makakaya upang pigilan silang mag-shoot ng higit sa 53% mula sa field. Siyempre, hindi iyon ganap na kontrolado ng Celtics, ngunit ang pagiging mas mahusay sa transition defense ay makakatulong sa kanila. Alam namin kung anong klaseng team kami. Hindi kami susuko, sabi ni Celtics guard Drew Holiday. Sa tingin ko, subukan lang naming maging consistent sa boards, pigilan sila sa transition, mahusay silang magpasa ng bola, magaling silang mag-move ng bola lalo na pagkatapos ng rebound na minsan ay nagiging mahirap sa amin. Pero siguro babalikan namin at titignan ang transition defense. Ito ang definition ng team win, sabi ni Tatum. Kahit na team win ay ang tamang paglalarawan sa panalo ng Celtics noong Miyerkules, kailangan pa rin nila ng mas mahusay na performance mula sa kanilang bench. Natalo ang mga reserves ng Boston sa score na 30-13 laban sa Indiana. Kilala ang Pacers sa kanilang depth kaya hindi iyon lubos na nakakagulat ngunit medyo disappointing pa rin na makita sina forward Sam Hauser at center Luke Cornett na nahihirapan sa defensive side. Mahaba pa ang series, sabi ni Tatum. Kailangan naming bumalik at maglaro ng sapat para muling manalo sa Biyernes. Alam ko na ang ultimate goal ay ang manalo ng championship pero isang hakbang sa isang pagkakataon. Ngunit matapos ang lahat, marami ang nagsabing may dayaang nangyari sa Game 1 na ito. Isa sa mga napansin ng karamihan ay ang pagkakaiba ng free throw attempt sa pagitan ng dalawang teams. Samantalang nakuha ng Dallas Mavericks ang Game 1 sa series kontra Timberwolves. Sa panahong tinalo nila ito sa score na 105-108 dahil ito sa pangunguna sa malakas na paglalaro ni Luka Doncic na nagtapos ng 33 points at 8 assists. Kahit naduguan na ang tuhod nito mga kaibigan, tumulong sa kanya si Kyrie Irving na may 30 points. Sa kabila, nahirapan si Anthony Edwards sa laro na ito na may 19 points, 11 rebounds at 8 assists, samantalang si Karl Anthony Towns na siyang nagulat nang binawi ang kanyang follow-up dunk sa importanteng minuto ay nakapagtapos ng 16 points. Nanguna si Jaden McDaniels sa Wolves na may 24 points. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.